Good day mga ka-agri, mga ka-idol. Isang tips ulit tayo mga ka-agri. Patungkol naman sa insecticide na aking ginagamit doon sa insekto na shoot and fruit borer mga ka-agri. Ito yung pangkaraniwan na sakit din ng sampagita mga ka-agri. Yung kinakain yung bulaklak ng sampagita. Yung uod ay nasa loob mga ka-agri. Kaya ito ngayon ang ituturo ko, yung pamamaraan kung paano siya gamutin mga ka-agri. Kaya nandito tayo ngayon sa aking sampagitahan mga ka-agri. Ganda mga ka-agri oh. The best talaga. Daming bulaklak oh hanggang sa loob. Kaya ituturo ko yung pamamaraan mga ka-agri doon sa gamot na aking ginagamit mga ka-agri. Medyo ipasyal ko muna kayo. Doon tayo magkwentuhan sa bandaron mga ka-agri. Medyo binibitin pa mga ka-agri no. Gala-gala muna tayo mga ka-agri bago tayo magkwentuhan. Para makita nyo yung aking hanap buhay. Ito yung aking pang araw-araw na panggastos mga ka-agri. Dito ako kumukuha ng pang araw-araw naming gastos mga ka-agri. Dito sa aking sampagitahan. Dito tayo sa maganda pwesto mga ka-agri. Para pantay talaga yung pinakaano niya. Dito tayo sa Malago. Daming bulaklak mga ka-agri oh. Talagang solid oh. Ganda, suwabing-suwabe talaga oh. Kaya ito yung ituturo ko na gagamutin natin mga ka-agri. Pero ito na-spray ko na nung isang araw. Siyempre hindi naman yan totally mauubos kagad pagka isang bomba pa lang. Hindi yan mga ka-agri. Talagang kailangan ay may maintenance na alaga mga ka-agri. Kasi kaya yan ay hindi napupuksa lahat mga ka-agri. Merong part na pag nag-spray tayo ay hindi tinatamaan. Kaya naandyan yung maintenance talaga. Halimbawa, meron kayong pag-i-spray after 3 days or 4 days mga ka-agri. Para magkaroon man siya ng insekto, ay hindi mapupulbos talaga yung inyong tanim mga ka-agri. Bulaklak man yan o bunga. Kaya ito, papakita ko yung borer na sinasabi ko mga ka-agri. Ito ay yung flower borer. Siyempre bulaklak mga ka-agri no. Kaya tinawag ko flower borer. Kasi nasa loob siya ng bulaklak talaga mga ka-agri. Naandun talaga sa pinakagitna. Kaya kung medyo late, ang ibig sabihin yung bang medyo matagal ang ating pag-a-apply at wala nga tayong maintenance talaga na pag-a-apply sa ating halaman noong insecticide, ay maaaring marami ang masira talaga mga ka-agri. Ito katulad nga nito, papakita ko sa inyo mga ka-agri. Ayan kung mapagmamasdan nyo mga ka-agri. Ayan na siya, may tama na ayan di ba? Ayan ayan na yan mga ka-agri ayun, nasa loob na siya. Kaya hanggat maaari ay pupuksain na natin niya mga ka-agri. Di ba? Sa dami niya mga ka-agri sa dami niyang bulaklak na yan, kapag kaya ni tinira ng flower borer ay talagang walang matitira kapag hindi natin inalagaan. Punta tayo doon sa kung ano ba yung ginagamit kong gamot mga ka-agri. Ang ginagamit ko ngayon mga ka-agri ay yung gold rush. Yun ang ginagamit ko ngayon mga ka-agri. Systemic siya. Contact systemic na yun.
Yun namang isang gold ay contact. Mas parang mas pinalakas nila itong isang gold. Gold rush. Kaya may rush siya sa ano, may rush. Siguro talagang raras-rasin niya yung yung mga insekto, mga kaagri. At sa akin na mga obserbasyon, mga kaagri, ay maganda. Maganda. Kaya kung mapapansin nyo, yung aking sampagita ay karamihan ng bulaklak ay solid talaga, buo. Meron pang natira, ay ganun talaga, mga kaagri. Dahil isang beses ko pa lang ito na-applyan. Dahil nga nitong mga nagdaan ay baksak ang presyo ng sampagita. Kaya ngayon medyo masama na ang panahon. Kapag ka masama ang panahon, mga kaagri, kapag ka meron ka sampagita at masama ang panahon, kasi hindi basta-basta gumaganda ang bulaklak ng sampagita, tumataas ang presyo, mga kaagri. Kaya sasamantalahin natin ang pag-aalaga hanggat ganito nga ang panahon. Yun nga, sabi ko, pagka ganito ang panahon, hindi masyadong naganda ang sampagita. Kaya meron tayong pagkakataong kumita, mga kaagri. Kaya sasagunahin na natin to. Kaya itong lawak na to, mga kaagri, kahit ito lang, itong pwesto lang na to, kaya maganda-ganda madadali ko ngayon dyan. Namumuti na eh. Ganda na ng bulaklak niya, mga kaagri. Diba? Ang pagtatakal naman ng mga kaagri, ituturo ko din. Kasi yung sa aking knapsack sprayer, yung electric sprayer na gamit ko ay 20 liters, mga kaagri. Kaya ang timplada ko noon ay 50 ml doon sa 20 liters na knapsack sprayer. Yung laman niya na tubig ay 20 liters, mga kaagri. Kaya 50 ml ang inilalagay ko. Kung 16 liters naman yung inyong knapsack sprayer, ay mga 40 o 35-40 ml. Ganun lamang po ang pagtitimpla, mga kaagri. Kaya obserbahan nyo din kung hanggang kailan ba dapat, halimbawa nag-spray kayo ngayon, kung hanggang kailan ba dapat ulitin. Nasa inyo yun, mga kaagri. Kung hindi naman masyadong maraming insekto, ay mabibigyan nyo yun ng tamang araw, tamang bilang kung ilang araw bago kayo mag-apply uli, para medyo makatipid tayo, mga kaagri, dahil medyo mahal din kasi. Kaya mahirap talaga pag yung medyo kapos ka sa budget, mga kaagri. Kaya hanggang maaari nga ay ako nagtuturo ng mga pamamaraan na makakatipid talaga, mga kaagri. Ganda, mga kaagri, solid talaga. Talagang hanggang kaloob-looban siya, talagang may bulaklak, mga kaagri. Tuturo ko din yung ginawa kong diskarte rito, mga kaagri. Kung papaano ko siya napabulaklak ng madami. Yung pag-a-apply ng fertilizer at saka ng foliar. Siyempre, yun ang sekreto ko din, mga kaagri. At saka yung rin ako sa panahon mga kaagri. Nitong bago mag-ulanan ay ito pinutputan ko na, mga kaagri. Yung kaya siya bumulaklak ng marami. Ang diskarte, mga kaagri, binabawasan niya ng dahon. Ayan, ganyan, no? Alisin mo yung mga dahon, ganyan. Ganyan, alisin. Para yung mga supang ay maglabasan, mga kaagri. Sige po, mga kaagri, sana po may natutunan kayo sa video ito. Kahit na ganun lang kasimple, sana po may natutunan kayo. At sa susunod pa mga video, mga kaagri, ka-idol, ay tuturuan ko pa rin kayo ng mga tipid tips, mga kaagri, mga ka-idol. Sige po, mga kaagri, ka-idol, sa susunod na video na lang po ulit. Ingat po tayo and God bless.